Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading. For collective, your energy at this time. Nine of Swords. Nag-overthink ka. Parang nagkaroon ka ng anxiety or na-stress ka, namang problema, napapaisip ng malalim, ganyan. Pero you're brave to face it, no? Yung problem na yan, yung challenges na kinakaharap mo, mga ganun, kung may challenges man na may problema ka. Yung parang ganun na na-stress ka, dumadanas ka ng anxiety, normal lang yan pag mayroong problema. So with the Death card in reverse, there is a new beginning. What's with the Death card in reverse for more clarification? Parang na. There's an ending and there is a new beginning na mangyayari. There's an ending na nangyari and there is a new beginning. May nag-end and then may magsisimula, no, ganon. Ano pa nga ibig sabihin ng Death card dito? For more clarification sa ano area. Tingnan nyo guys. There's an ending talaga nangyari sa buhay mo. May na-end, may natapos, or ending of a cycle, ganon. Oh, and you will start a new beginning, a new chapter in your life, na ano na yun? Ano yung sisimulan mo na ngayon? Kasi may nag-end eh. A new beginning. You will take a risk. You will be courageous and parang mag-impake ka. May pupuntahan ka ba? Tingnan natin. Wala naman. Basta may sisimulan ka lang, no, na may umpisan ka, may sisimulan kang path. Parang ganon. It's a new world, a new chapter, a new cycle, yung sisimulan mo. A new path. Ay, ano na naman yan? Bakit nag-hirbitan mo naman? Ang may binanong sina. Ano tong umpisan mo na to? Ito kaya para... Ano yung umpisan mo na yan? With a Fool. Describe. Yung may authority ka, yung strong ka, and powerful yung personality mo, respetado ka, kasi parang hierophant to eh. And then, with the scribe, yung masasabihin mo, respetuhin ka talaga ng mga tao sa mga sasabihin mo. Ano yun? They will follow you. They will follow what you will tell to them. Ganon? Ganon ba yun? Hindi. Hindi nila susundin. Pero, respetuhin ka nila. Kung ano yung sinasabi mo, respetuhin ng mga tao, ganon. Respetuhin ng mga tao yung sasabihin mo. Pero, yung iba, hindi nila susundin yan. Siguro yung iba susundin nila. No? Yung mga hindi matitigas ang ulo. Yung iba ay susundin nila yan. Yung iba hindi nila susundin. Yung iba ay susundin nila. Pero they will respect what you will say. O kung ano yung mga messages mo. Kung ano yung mga... kasi parang messenger itong describe na to eh. Kung ano yung isi-share mo sa kanila. Kung ano yung pinaparating mo. Mga ganun. Kung ano yung mensahe mo, kung ano yung sasabihin mo. Ayan o. Ang describe. And, ano pa itong umpisan mo na to? Na new cycle na. Ano yung buhay? Ano yan? Ano yung umpisa mo na path na yan? With a Fool. Kasi may nag-end eh, di ba? Ibig sabihin, may upright ba yung Wheel of Fortune? Tingnan natin. Clarify ko. Oh yes, it's upright. Wheel of Fortune. Destiny mo. Tingnan natin ha. The Emperor. Na-strong na yung personality mo. Oh, 3 lang naman kunin ko na. Magiging Emperor ka? Hindi. Yun ang una. Hindi. Person mo to na nakadestin sa'yo. Sa Wheel of Fortune. Oh, yeah. Person mo to na nakadestin sa'yo si Emperor. Na para bang na left out in the cold. So, magkakaroon kayo ng new beginning. A new cycle.
uh, a new path na magkasama kayong dalawa. Magkasama na kayo. Ganun. Tingnan natin. Oo. Ang galing ng guide ko ngayon. Sino kayo nag-guide niyan? Baka si Angel Gabriel. Magaling yan mag-guide. Kasi ilang beses nang na-observan ko magaling talaga mag-guide si Angel Gabriel. Lahat naman sila magaling. Yun na nga, yung nag-e-effort kayo continuously sa isa't isa, or basta, yung magkasama na kayo sa path nyo, o you will be together, no? Yung mag-umpisa na magsama kayo, na pagsamahin kayo, ganun, kasi this is your destiny, yung person na to, destiny mo, or nakatadhana, no? Iba naman yung nakatakda ata na word is, kaysa sa nakatadhana eh. Kasi yung tadhana, destiny yung English niyan. So, yan. Yung nakatakda naman, parang nakatakdang mangyari. Ganon. Yung nakatadhana ay parang may pagka-similarity, pero parang magpinsan. Parang ganon ba yun eh. Magkaiba pa rin eh. Magkaiba pa rin. Search mo mamaya. Ayan. Ay, in love to sa'yo. Si Emperor. Tingnan natin. Oh, in love sa'yo si Emperor. Emotional, in love, at parang empathetic siya sa'yo, caring, loving, at affectionate, at nagki-care siya sa'yo. So much care, ganon. Oo, nagki-care siya sa'yo. So much care, or so much care. Matindi yung pag-care niya sa'yo. Talagang, so caring siya sa'yo. Talagang nagki-care siya sa'yo ng sobra-sobra, o matindi yung naramdaman niyang care sa iyo, pag-care, or nagki-care talaga siya sa iyo, ganun. Kasi mahal ka daw niya. Kasi lumalalim lalo yung feelings niya sa iyo, kasi King of Cups. At instead na maging cold sa iyo yung tao na yan, ay nagiging understanding pa. Kunwari ay may ugali ka na medyo rough, no? Eh, hindi siya magiging cold sa'yo o parang i-judge ka niya. Instead, magiging understanding siya sa'yo. Kasi mahal ka niya. Ganun yun. So, ganun, pag mahal mo. Instead na i-judge mo siya o maging cold ka dahil sa may rough na ugali, or may ugali, no? Kunwari, may ugali ka, na kung yung ibang tao na hindi naman importante ka sa kanila, lalo na kung kaaway mo, lalo na kung nainggit sa'yo at na-insecure sa'yo, ay maging cold, maging bitter sa'yo, gano'n. Oh, parang pwedeng maging vindictive sa'yo, maging bitter. Siya, hindi. Understanding siya kasi mahal ka niya. Yan. At hindi ka niyan basta-basta i-judge, no? Umiiral yung pagiging understanding niya. O hindi ka niya i-judge eh. O hindi ka niya ginajudge kasi mahal ka niya. Umiiral yung understanding niya. Parang yan yung tao na magiging mahaba yung pasensya niya sa'yo pagka ganyan. Ano yung in-embody mo energy ngayon? Queen of Water, emotional, sensitive. Feminine, caring ka din naman eh, empathetic, understanding din, oh. Pero mukhang sensitive ka ngayon around this time or this day. Why? Dahil mag-umpisa ka na ng destiny mo. That's why you're sensitive. See, clarified by this, guys. And tingnan nyo. Kasi may unite kayong dalawa. Huh? Parang lover's card to yun. And tatlo to eh. Kasi parang mas lalo mong nakikilala yung sarili mo, the self. Mas lalo kang nag-focus in your inner self, ganun. At
Mukhang guided ka ng Holy Spirit, pati kasi may dove. Kasi nga, ito talaga. Kasi nga guys, ito yung sa taas eh. Mag-uumpisa ka na nga ng destiny mo. Ng new path, new cycle. It's your destiny. Yung umpisa mo, kaya sensitive ka. Baka madali kang ma-hurt, madali kang sasama yung loob mo, or madali kang umiyak around this time, or ngayong araw na to. Pwedeng ganun na. Dahil doon. Dahil dyan. Dahil dyan. Message na angel for you. Angel. Tingnan ko kung sino nagagay dito ngayon. Yan ang magme-message sa'yo. Angel ba nang gagay dito ngayon? Oh, angel. Angel nga. Dalawang angel? Bakit dalawa? Dalawa nga sila. Dalawang angel lang. Your messages from my guide, no, na angel ngayon. Yung nag-guide sa akin ngayon. Message niya for you. Flower power. Spend time with flowers and flower essences to increase your personal healing power. Para increase yung personal healing power mo, para ma-heal mo yung self mo ba, sarili mo, pag-heal sa sarili mo. You can heal yourself. Lalo pagka may ability ka na makapagpagaling, mga ganon. Na alam mo kung paano mo gamutin yung sarili mo. Increase daw yung personal healing power mo. Pag nag-spend ka ng time sa flowers. Kasi yung flower essences, yan yung flower essences, yung parang kinukulit ng bata dito sa picture. Yung parang katas siguro ng bulaklak yan. O yung halimuyak ng bulaklak. O yung basta yung katas ng bulaklak. Ayan yung flower essences. Yung ganyan, yung kinukuhaan. Yan. Makapa-increase yan sa healing power mo. Ayan. Sa personal healing power mo. It could heal you internally kasi nagiging sensitive ka ngayon, di ba? Nagiging emotional ka. Marelax ka, makakalm, ma-heal. Ano yun? Gagaan yung loob mo? Gagaan ba yung loob mo niyan? Pagka ganun? Upright man, tumama dito. Hindi sa gagaan yung loob mo. Kundi mahihil ka. Mahihil ka. See? Parang kakalma, relax yung isipan mo, pati yung pakiramdam mo. You will feel healed or yung nahihil ka, gano'n, with the flower essences. Kung kaya, mag-spend ka ng time with the flower kasi yung flower essences, ay makapag-heal din yan sa'yo. Parang may healing benefits ba? Kahit sa amoy pa lang ng bulak, nakakalma na, nakaka-relax, basta sarap sa pakiramdam. Kung notice nyo. Ano ang gusto sabihin sa'yo ni Emperor na person mo na yan? Knight of Wands in reverse. What's with the Knight of Wands in reverse? Gusto niya sabihin sa'yo? Mahal ka na niya. In love na siya sa'yo. Emotional siya sa'yo. Na-touch siya sa'yo. Kung kaya hindi na siya maglalaro pa, hindi na siya maging player pa, hindi na siya yung katulad ng dati na kung past person mo to kasi in love na sa'yo.
o person mo nga ngayon, o basta kung present o past o new person man, ay kung dati ay player to, hindi na siya player. Kung dati naglalaro sa pag-communicate sa'yo ngayon, hindi na siya loko-loko, hindi na siya yung parang driven by excitement and yung pag-enjoy lang sa relationship, kundi because of love. Dahil mahal ka niya, kung kaya hindi na siya nagiging player na ngayon. Magkukumit na yan pagka ganyan. King of Cups, so clarify lang. Talagang na-in love na siya. Kung dati hindi siya seryoso sa'yo, o kung hindi siya seryoso sa pagrelasyon dati, ngayon ay seryoso na siya. Emotionally matured na siya pagdating sa relationship. Matured na siya, maging matured na siya, o matured na siya sa relationship. Ayan. So, ano pa? Parang dati mature pa yan. Ano yung iniisip ngayon ng person mo na si Emperor? Daming meaning yan, guys. Kaya kina-clarify ko yan. Upright ba tong the sun? Hindi siya upright. What's with the sun and reverse? Iniisip niya ngayon? Ano tong iniisip ni Emperor na yan, the sun and reverse? Iniisip niya na i-message ka kasi malungkot ka ngayon. Dahil malungkot ka ngayon. Para sumaya ka? Hindi. Para mabuhayan ka ng loob? Para hindi ka na malungkot. Para hindi ka na matamlay, para hindi ka na nagiging emosyonal. Para hindi ka na nagiging emosyonal. So, para hindi ka na nagiging emosyonal. I-message ka daw niya para hindi ka na nagiging emosyonal. Kasi, parang matamlay ka, kulang ka sa energy, or vitality, or para hindi ka masiyahin ngayon. Ganon. Kaya naisipan niya, i-message ka niya, kontakin ka, o pwedeng puntahan ka, no? Either dyan, kasi pwede message or travel to. Ano ang magiging buhay mo? Kasama si Emperor mo na yan. Kasama si Emperor. Ano magiging buhay yun ni Emperor pag nasama kayong dalawa? Destiny mo naman yan eh. Whip. Parang protected kayo sa kung lumiliwanag yung whip po. Sa mga forces of darkness niya na lalayo. Matatakot sa inyo ang forces of darkness. Ganon. Matatakot sa inyo ang forces of darkness. Alam niyo na yung mga evil forces. Ano pa? Para kayong whip. Ganon kayong dalawa na matatakot na lumapit yung mga forces of darkness or evil forces sa inyo kasi para kayong whip. O, ano ba naman na pag-whip, di ba? Pamalo yun eh. Parang latigo. Ganon. Masakit yun. Nakakamatay. Ang latigo. Ay palo daw yun sa aswang. Mamamatay daw yung aswang eh. Sabi, narinig ko lang pag ipalo yun sa tao, nangangayayat yung tao niyan. Lalo na yung mga aswang takot daw dyan. Basta yung mga demonyo, takot daw yan sa latigo na yan. Di ba aswang, yan, demonyo. Kasi may demonyo yan sa katawan nila yung mga aswang. Kaya ganun. Ganun din yung mga witches, may mga demonyo na yan sa katawan. At evil spirit, ay, nako guys. Bakit? Kailangan ko pang isang pulan. Doon sa napanood ko na mangkukulam na tinanggalan ng demonyo sa katawan.
Napakalakas na demonyo yun. Parang goddess of witchcraft na yun. Pero demonyo yun. Hindi yun goddess. Ginawa lang nila yung sarili nila na goddess. Ganun yun. Pero demonyo yun Ganun. Kasi sinasamba sila ng tao, kaya goddess yung tawag sa kanila. Ng mga gumagawa ng witchcraft. Ayan. Ang tagal tanggalin. Hindi matanggal-tanggal basta-basta. Yung demonyo na yun sa mangkukulam. Ano pa? May mga demonyo nga yan sa katawan na yung mga gumagawa niyan. Kasi sumasapi yan sila. Hindi yung ginawaan lang kundi yung gumagawa mismo ng witchcraft. Yan, sinasapian yan. Hindi ba alam ng iba yan? Kung may pangontra yung ginagawa nila ng witchcraft, hindi yan kakapit yung demonyo doon. Hindi papasok yung demonyo doon sa ginagawa nila. Balik lang din sa kanila kasi silang nagtawag dun Sa kanila papasok yun. Parang sinasapian na pati sila. Ganun. Yun. Ayan, hindi ko gawa-gawa yan. Kahit sino tanongin nyo siya. Based lang yan sa observation ko kasi kung mapanood nyo sa mga ano pa ang magiging buhay ninyo ng person mo na yan pag nagkasama na kayo ni Emperor. Ano ba yung magiging buhay ninyong dalawa? Okay, mountain. Para ba kayong susi ba? Meron kayong bubuksan. Ano kayo? Magiging susi? O susi kayo? Upright ba to? I just want to make sure. Yes, magiging susi kayong dalawa. Both of you. Susi kayo. Ewan ko kung anong bubuksan ninyo na yan. It's your life path siguro, number 33. Or pwedeng kayamanan kasi 8 of diamonds. Basta meron kayong bubuksan na kayo ang susi na dalawa. Dalawa kayo, kayong susi. Yan. At may mountain din. Possible na you will reach the pinnacle of success kasi mountain to siswertihin kayo guys maabot yung pinnacle of success. Ano to? Maabot yung pinnacle of success. See? Maabot yung dalawa kayo, maabot yung pinnacle of success. See? Mountain. Yung simbolo niyan. Kasi sa tuktok na mountain. Impossible palagi kayong mamasyal sa mountain. Additional na lang dyan. So, eto na lamang guys for collective reading sa mga baguhan pa dito sa aking channel. Please do subscribe at huwag niyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na rin sa ating comment section box. Lalo na sa mga nakareso na hits sa reading nito.